Itong mga nakaraang mga 3 o 4 na taon siguro, o 5, tuwing magmimisa po ako dito sa Mary Mirror of Justice, parang kailangan ko lagi nang ipakilala ang aking sarili. Parang hindi na kagaya nung araw, no? Pag tinitignan ko yung mga kabataan, parang hindi na alam, sino yan? No? Pero yung mga lolo at lola, yan, sigurado naman ako. Yan, mga thunders, kilala pa ako. Pero yung mga bata, pero ito lang sasabihin ko, yung sa mga bata, kung kayo ay 14 to 24 years old, most likely, ako ang nagbinyag sa inyo kung taga dito kayo. Yan. Meron ba? Taas nga kamay. Meron ba akong nabinyagan dito? Ayun, no. 1, 2, 3. Ano, alam nila. No? Yung iba, tignan nyo yung picture nyo nung binyag. Yan. Baka nandun ako nakaganyan. Hindi, wala pa palang ganyan noon. Ganyan. Yan. Anyway, ngayon pong linggo na ito ay tinatawag na Gaudete Sunday. Linggo ng kagalakan. Kaya nga po, sa kandila ng Advent, pinindihan na natin yung kulay rosas, color of joy. Ang pari nakasuot din ng kulay rosas, tanda ng kagalakan natin, kaligayahan natin. Kasi papalapit na ng papalapit ang Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Pero pag tinignan mo yung Ebanghelyo, ang bida sa Ebanghelyo ay si Juan Bautista. Kung kayo po ay palaging nagbabasa ng Biblia, no, lalo na pag ganitong panahon, parang hindi naman simbolo ng kagalakan si Juan Bautista. Para bang ang image niya, seryosong propeta. Di ba? Siya yung nangaral kay Herodes kasi nakikiapid siya. Siya yung sigaw ng sigaw sa mga tao, magsisi na kayo, magbalik loob. Yan. Nasa disyerto, sinisigawan niya yung mga tao, magbalik loob na kayo sa Diyos, nyo na ang mga kasalanan ninyo. Tapos yung suot niya, parang buhat ng kamelyo. Napakasimple ng kanyang suot. Ang kinakain niya, pulot-pukyutan. Sa isang banda, pwedeng sabihin ng mga tao nun, weirdo. Napaka-weird naman ng Juan Bautista na yan. Kaya nga seryoso, parang palaging galit, parang palaging sumisigaw. Tapos siya ang bida sa kwento ngayong Gaudete Sunday. Linggo ng kagalakan. Pero bago po natin isipin yun, na napakaseryosong tao ni Juan Bautista para maging bida sa kwento ngayong linggo na ito, alalahanin muna po natin nung baby pa siya. Ayan. Nung nasa sinapupunan pa siya ng kanyang nanay. Ang nanay ni Juan Bautista si Elizabeth. Di ho ba kung babalikan niyo yung kwento ng visitation, nung nagkita si Maria na buntis kay Jesus at si Elizabeth na nagdadalang tao din kay Juan Bautista, ano daw po ang nangyari nung nagtagpo yung dalawang buntis? Alam niyo ba yung kwento? Anong nangyari kay Elizabeth? Yung sanggol sa kanyang sinapupunan ay napalundag sa tuwa. The child in her womb leapt for joy, jumped for joy. At sino yon? Si Juan Bautista. Bata pa lang, nasa sinapupunan pa ng nanay niya, may kagalakan na dahil kay Jesus. Lumulundag pa sa tuwa. Naggagalaw sa sinapupunan dahil sa tuwa. Kaya tamang-tama nga, no, ang symbol o ang tao na bida sa ating kwento ngayong linggo ng kagalakan, si Juan Bautista, baby who once jumped for joy inside the womb of Elizabeth. Napalundag sa tuwa. May mga tao na talagang simbolo ng kagalakan. May mga tao na alam mo, masaya sa buhay. Nung isang araw lang po, no, nagkasal ako dun sa bago kong parokya. Pag kinakasal, di ho ba, kitang-kita mo yung kagalakan nung pamilya, nung groom at nung bride. No? Yung iba naiiyak pa sa tuwa. No? Talagang paglakad nung bride, makita mo pati yung groom naiiyak sa tuwa. Hindi mo alam kung tuwa ba o talagang itatali na ako. No? Yung bride naman, ganun din.
naluluha, no? Pero makikita mo nakangiti sila, no? Pero nagkasal ako nung isang araw, hindi ko alam kung judgmental lang ako, no? Bawal pa naman ang judgmental. Sabi ko, bakit itong dalawang to parang hindi masaya? Ha? Paglakad nung bride, nakaganyan. Tinignan ko groom sa taas, hindi nakatingin doon sa bride, nakatingin doon sa kisame. Ako, parang mas gusto pa niya tignan yung agyo sa simbahan namin. Ano? Sabi ko, masaya kaya itong dalawang ito? Ayan. Sabi ko, baka naman judgmental lang ako, baka nakabahan. Inisip ko na, pero hanggang matapos ang misa, sabi ko, eto na, ano, pinapasaya ko pa naman, dumating na tayo sa exciting part. Sabi ko dun sa lalaki, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Parang hindi ako narinig. Sabi ko, huy, kiss na, kiss. Ano? Parang ayaw pa. No? Tsaka lang siya na parang natauhan, na oo nga, kasal na kami. Yan. May mga tao, malayo pa lang, alam mo na kung masaya o hindi. Alam mo na kung may kagalakan sa buhay o hindi. Kaya minsan sa opisina ninyo o sa eskwelahan, yung totoo, di ba? May mga taong ayaw mong makasalubong. Bakit? Nakakahawa yung energy. Ito na naman itong nakasimangot na ito. Ito na naman itong masungit na nakakahawa eh. Ano? May mga taong ganyan. Pero may mga taong gusto mong nakikita kasi may kagalakan. Ito po ang sikreto ng kagalakan. Bakit may mga tao, may problema na nakukuha pang ngumiti? Mga tao, no? Namatayan ng mahal sa buhay na napakalapit sa kanilang kalooban. Namatay yung nanay, alam mong nagluluksa, alam mong malungkot sila. Pero pag dinalaw mo, makukuhang ngumiti. No? Bakit nung pandemic, ang daming nahirapan, ang daming nawalan ng trabaho, may mga namatayan din, may mga nahirapan sa pag-aaral, sa buhay, aming paghihirap, financially naghirap. Pero pag nakita mo, positive pa rin, nakangiti pa rin, matatapos din ito, Father, mawawala din ang lahat, babalik tayo sa dati. No? Bakit? Ano ang sikreto ng kagalakan? Meron pong dalawang bagay na pagninilayan natin. Yung una ay galing sa ikalawang pagbasa, sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Ano po ang sabi dito sa unang sulat na ito, San Pablo sa Tesalonika? Magalak kayong lagi, rejoice always. May problema ka o wala, masaya ka o hindi, matagumpay ka man o bigo sa buhay ngayon. Ang sabi dito, magalak lagi. Paano daw? Ito ang unang advice sa atin ngayong ikalawang araw ng simbang gabi. Maging matyaga sa pananalangin. Maging matyaga sa pananalangin. Kung palagi kang nagdadasal, makikita mo yung liwanag ng buhay. Makikita mo ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Kapag lagi kang nagdadasal, kahit mabigat ang pinagdaraanan mo, makukuha mong maging positibo. Maiisip mo, ilipas din ito. Malalampasan din natin ito. Kapag ang tao palaging nakaugnay sa Diyos at nagdadasal, makikita niya ang Diyos sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Amen po ba? Amen. Kapag hindi ka nagdadasal, I doubt kung maging positibo ka sa buhay. Kapag hindi ka nagdadasal at wala kang ugnayan sa Diyos, kaunting problema, ayan na. Sino pa ang sisisihin? Ang Diyos. Pinababayaan na kami ng Diyos. Nakalimutan na ako ng Diyos. Hindi niya pinapakinggan ang aking mga dasal. Walang kagalakan sa iyong puso. May mga nakilala ko ang bigat ng pinagdaraanan. But because of a deep connection with God, they see God in everything that happens in their lives. Nararamdaman niya, nandyan pa rin ang Diyos. Kasama pa rin natin ang Diyos. Kumikilos ang Diyos sa ating buhay. So unang sikreto, paano magalak at maging masaya sa buhay? Ang sabi ni San Pablo, maging matyaga sa pananalangin. Magdasal palagi.
Pangalawa, sa atin pong ebanghelyo ngayon, kung saan ang bida ay si Juan Bautista. Ano ang sikreto ng kagalakan para kay Juan Bautista? Ano yung panawagan ni Juan Bautista sa mga tao? Magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Repent. Magsisi. Ang mga taong marunong umamin sa kanilang kasalanan, ang mga taong marunong umamin ng kanilang kahinaan, magiging masaya sa buhay. Kung hindi mo inaamin yung kahinaan mo at palagi kang mayabang, ang mo sa sarili mo napakataas, hindi ka magiging masaya. Kung ang tingin mo palagi sa matibay ako, strong ako, pagdating ng problema, ikaw ang unang babagsak. Ang mga taong marunong magsisi, nagkamali ako, hingi ako ng tawad, makikipagkasundo ako sa aking nanay, sa aking asawa, sa aking kapatid, kasi ako naman talaga yung mali, magiging masaya ka. Bakit? Kasi makakatagpo ka ng kapatawaran. Pero kung palaging may pride, bakit ako magsosorry? Bakit ako hingi ng tawad? Kahit alam mo sa sarili mo, ikaw ang nagkamali, dapat siya ang mauna. Minsan may ganyan tayong pag-iisip, masyado tayong ma-pride. Hindi ka magiging masaya. Lahat naka-move on na, ikaw nagingit pa rin. Bakit ako hindi masaya? Kasi hindi ka nakipagkasundo. Hindi ka balik loob. Doon sa loob na iyong iniwanan. Yun ang maganda sa salita natin, no? Yung repentance, yung pagbabalik loob. No? Bakit? Kasi kapag nagkasala ka at may nakaaway ka, umaalis ka sa loob ng tao. Iniiwan mo ang kanyang loob. Lumalabas ka. Nagiging outsider ka sa kanya. Nagiging tagalabas ka. Pero pag nakipagkasundo ka na, nagbabalik loob ka. Bumabalik ka na sa kanyang puso. At sana lamang handa siyang tanggapin kang muli sa kanyang kalooban. At yung nagkamali sa iyo, handa mo ring tanggapin sa iyong kalooban. Alam niyo po, naalala ko, meron ako tahin, no? Namatay po siya siguro mga 8 years ago, no? Pero yung tiyahin ko na yun, napakadaming pinagdaanan sa buhay, no? Meron po siyang, yung mga pinsan ko, no, nung panahon na nag-aaral pa sila, no, ay na-detain nung martial law. Meron akong isang pinsan na babae na mistaken identity, no? Napagkamalan siya dahil nag-aaral siya UP, no? Nakasama siya nung ilang mga nagrarally, kasama siya, no? Alam mo yun, yung naan ka lang, ikaw pa yung nadakip, no? At so na-detain po siya. Hindi alam ng mga magulang kung nasaan. Kaya itong tiyahin ko at yung tito ko, kung saang presinto nakarating pa sila hanggang dito sa Camp Crame, nakiusap sa mga mayor, sa Bulacan, dito sa Maynila, na tumulong na hanapin yung kanyang anak na babae kasi hindi nila alam kung nasaan. At nung finally, natagpuan na nila, nalaman nila na torture. Nalaman nila pinahirapan. Grabe yung kanyang pinagdaanan nilang mag-asawa at ng buong pamilya. Yun lamang ang ilan sa pinagdaanan niya. Pero mga 8 years ago po, nung katandaan na nila, yung time na yun po, retired na sila, naglilingkod sa simbahan, yung mag-asawa, yung tito ko at yung tita ko. Nagsisimba sila palagi, nagsuserve sa misa. Hanggang sa isang araw, nabalitaan ko, tinatawagan ako ng mga pinsan ko, pwede mo bang dalawin? Kasi si ina ay nasa ospital, may cancer siya. Alam niyo, yung una ko po naisip, bakit ito na naman? Bakit siya na naman? Nung kabataan niya, naghirap ng kalooban niya dahil doon sa kanyang anak na na-detain nung martial law at nahirapan. Bigat na nung pinagdaanan. Ngayon siya pa yung may cancer. Isip ko, sabi ko, nagsisimba naman siya, nagkikod sa simbahan. Dapat bonus na lang ng Diyos. Namatay siya ng mapayapa. So nung pumunta po ako doon sa ospital sa Bulacan, ine-expect ko, baka may galit, tampo, o may sama ng loob ng Diyos.
Yun ang inaasahan ko. Parang nilalagay ko yung sarili ko sa Kanya. Parang gusto kong sabihin sa Diyos, kung ako siya, Lord, kotang-kota na. Ako na naman? Pwede bang sa iba naman? No? Bakit sa akin na naman pati itong sakit? Pero pagpasok ko po ng ospital, payapa ang kanyang mukha, nakangiti. Siguro nung time na yun po, 80 anyos na siya. Tahimik, nakangiti nung nakita ko sa pintuan, sa mahinang tinig, ang sabi niya, Father, dinalaw mo ako. Tapos lapit ako sa kanya, walang luha, walang simangot, tahimik na nakahiga. Alam niyang hinihintay na lamang daw niya yung kanyang oras. At nagpapasalamat daw siya sa Diyos na binuhay siya ng... Sabi ko, nakapagpasalamat pa siya sa Diyos. May kagalakan sa puso. Bakit? Kasi katulad sa ikalawang pagbasa, patuloy na nananalangin at nakikipag-ugnayan sa Diyos. At pangalawa, kilala niya ang kanyang sarili, wala siyang sinirang kalooban ng sinuman. Mga kapatid, sana po tayo rin. No? Ngayon, naghahanda tayo sa Kapaskuhan, makatagpo sana tayo ng kagalakan. Kagalakang dulot ng isang malalim, buhay panalangin at ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Amen.